Parang 3 years na rin ata nung umuwi kami at hindi maganda yung pag-uwi namin nung nakaraang pag-uwi nga namin dahil may COVID pa noon. Kung maalala ninyo sa vlog natin ay parang ilang buwan pa lang nung inopen yung Pilipinas sa travel at nakakapanghinayang yung mga araw na nawala during that time kasi talagang na-quarantine kami sa isang hotel doon ng parang 5 days din. At travel pa namin sa province syempre. At nawala yung 5 days na yun. Worth it naman kasi nung pagdating namin sa amin ay okay naman. Naging maluwag naman na yung mga town namin sa amin. Pero nakapanghinayang pa rin yung araw na nawala. Well, so ngayon nga 2025 na at babalik na tayo sa ating bayan sa Pilipinas para mabisita yung ating mga kamag-anak doon, no? So way back sa Regina, medyo nagkaroon kami ng problema sa aming mga bagahe kasi sabi nung isang agent na hindi raw kami free doon sa sa bagahe ng baby namin kasi nga apat-apat and then stroller lang daw and then yung car seat niya ang free and then yung kanyang bag luggage ay hindi na. So parang nagkaganon. So medyo inayos yun. Medyo na-delay kami ng konti pero dahil sa tiyaga naman ng kababayan din natin yung nag-asikaso sa amin ay well, okay naman. Naging maayos naman. No? Smooth naman yung naging paglipad natin from Regina to Vancouver. Siyempre nakaka-excite din and then nakakalungkot din dahil siyempre may mga kamag-anak tayong iniwan din sa Canada pero isang buwan lang naman. At siyempre iba naman yung pakiramdam din kapag nasa Pilipinas So we're excited at dahil first time namin na mag-travel ng may baby. Kasi noong nakaraan, 2 pa lang kami pero ngayon ay meron na kaming kasama. Medyo malikot nga. Yung aking mag-ina, lumalakad-lakad lang kasi alas 12 pa yung yung flight. Mahaba-haba pang hintayan yan. Medyo nakakainip pero okay din na mag-sightseeing. Yung eroplano namin na sa gawin ng bridge na yon sa kabila nun. Yun yung buntot ng Philippine Airlines ng PAL. And then sa tabi naman yung Air Canada. At wala pang maraming tao kasi na-expect na yung pagdating ng mga kababayan natin dito alas 9 pa siguro, kaya kakain muna kami. O kaya bibili muna ng pagkain para nang sa ganun magkaroon man lang ng kaunti yung tiyan namin. Bali yung pag-uwi namin dito ay hindi naman biglaan. Talagang plinano namin kasi nga 1-year-old na yung aming baby. At gusto rin namin talaga na makita ng mga kamag-anak namin sa Pilipinas at syempre lumaki yung baby namin. Although sabi natin dito na sila lalaki, gusto ko na magkaroon kahit sa murang edad ay magkaroon ng memory yung alaala, yung aking baby na taga Pilipinas pa rin siya. Although Canadian citizen siya, dito siya pinanganak, pero gusto ko pa rin na maramdaman niya na siya ay Filipino at naantok na nga gusto ko pa rin na talagang maramdaman niya na kami ay Filipino pa rin at walang pagbabago sa tradisyon. So yun ang gusto kong maalala ng aking baby, So we'll create a memory for him na nung 1-year-old siya, pumisita siya ng Philippines. So syempre pa rin yan na madadagdagan pa rin yan ng mga memories sa mga susunod na panahon. At yun naman karamihan sa mga kababayan natin na talagang yun naman ang mithiin kumbaga ng iba na syempre hindi lahat pero syempre kami gusto pa rin namin talaga na lumaki siya na yung tradisyon ng Filipino ang mahagisnan, kasi hindi natin alam sa mga susunod na panahon kung ano ang magiging tradisyon niya, pag-ugali niya, we don't know. Pero as much as possible, sabi ko nga agapan natin na kung ano yung kinalakihan natin, i-influensyahan natin. Pero siyempre, nasa kanya pa rin yan pagdating ng panahon. So, sabahan niyo po kami sa aming travel ngayong summer 2025.